Sa mata ng manonood, mahirap ipaglaban sa ngayon ang mataas na upside at malaking potential daw ni Scoot Henderson. Kung ibabase natin kasi ito sa performance niya so far sa Portland Trail Blazers, masakit sa mata ang mga paunang stats ng 2023 third overall pick. Sa unang 5 laro ni Scoot, pumapatak lamang ang kanyang ambag sa puntos at 8.8 per game with 2.2 rebounds, 4.6 assists, 4 turnovers, and 4 fouls kada laro. Shooting at 34.6% from the field, wherein 9.5% lang siya behind the arc, connecting only 2 out of his 21 attempts sa long distance area. Malayong malayo sa performance ay pinapakita ngayon ni Victor Wembanyama sa San Antonio at Chet Holmgren sa Oklahoma City. At kung ikukumpara pa natin ito kay Brandon Miller ng Charlotte Hornets, parang di man lamang makasabay o makadikit ang mga numero ni Scoot sa mga kapwa niya top drafted rookies. Sobrang inefficient ng mga numerong ito na umabot pa sa punto na matapos ang unang 4 niyang laro, mas marami pang personal fouls at committed turnovers si Scoot kaysa sa kanyang assist. Kung matatandaan, marami nag-speculate na si Henderson daw dapat ang top overall pick ng kanyang draft class. Pulido na raw ang laro, NBA ready ang katawan. At kahit pa si Wemby, sinabing kung hindi siya ipinanganak, deserve ni Scoot ang spot ng pagiging overall top pick ng 2023. Pero sa ngayon, napawi ang lahat ng hype at excitement kay Scoot. Napalitan ito ng frustrations at this early stage of his career. At ang nagpalala pa ng sitwasyon, kasalukuyang may minor injury si Henderson, missing Portland's 6th and 7th game. And who knows, baka mas kailangan pa niya ng extended time to recover. Sa lahat ng kaganapan na nakapaligid ngayon sa gwardya, hindi malayong nakakaramdam na to ng matinding pressure. Di lamang sa media, kundi pati na rin sa lahat ng fans ng NBA. Isipin mo, 3rd overall pick siya at ilang buwan lang nakakaraan, kinoconsider siya as a potential NBA star to the point na trinid ng Portland si Damian Lillard para ibuhos ang buong tiwala kay Scoot at isandal ang buong pag-asa ng franchise sa magagawa ng batang ito. Pero anong nangyari? Mukhang hindi ito ang ina-expect na resulta ng front office ng Trail Blazers. Sa mga puntong ito, kamot ulo na lang muna, hoping na bumaliktad ang tadhana at mabigyan sila ni Scoot ng matinding rason kung bakit tama ang desisyon ng organization na piliin siya as 3rd pick at pakawalan si Lillard. Kung sisilipin natin ang rookie performance ni Dame sa Portland noong 2012, agad nagpasiklab ang batang Lillard. Malayong malayo sa ipinapakitang struggles ngayon ni Scoot. Siyempre, papasok na rin dyan yung usapin kung mainam bang coach si Chauncey Billups para sa growth at development ni Scoot. Masyadong maaga para ituring na bust ang isang player na kasalukuyang nasa gitna ng kanyang struggle. Siguro nga, naitaas din siya ng gusto at nahype ang kanyang pangalan na nung kailangan na niya magpakitang gila sa NBA stage, mababa sa inaasahan ng lahat ang resultang dinatnan natin. Bigyan pa natin ng panahon si Henderson. 19 years old pa lang ang batang ito. Hindi naman bagong bagay sa isang 3rd overall pick na malasin sa kanilang mga unang sabak na laro sa NBA. Gawin nating halimbawa sina Jaylen Brown at James Harden na mga pawang mga 3rd overall pick ng kanilang mga draft class din. Maalat din ang simula ng dalawang ito pero sa pagtagal at paglipas ng ilang mga laro, di naglaon. Nagmarka sila sa kanilang koponan at ngayon, pawang mga bigating pangalan na sa liga. Kaya sa tanong, kung bust o pressured lang ba talaga si Henderson, ang sa tingin ko, pressured lang. Pero ang pressure na yan ay di nang gagaling sa comparison niya sa mga kapwa niya rookies, kundi ang pressure na dapat mahigitan o mapantayan man lamang niya ang nagawa ni Dame sa kanyang rookie season sa Portland. Malimit na kinukumpara si Wemby sa rookie season ni Timmy at Robinson. At sa totoo lang, nakakasabay talaga ang 7-footer alien. Pero sa kaso ni Scoot, malayo mga numero niya sa ngayon sa mga numero ni Dame nung rookie siya. Mahirap para sa isang rookie na makumpara sa isang well-established na pangalan, lalo na't dala-dala niya ang buong hinaharap ng Portland franchise. Sa edad na 19, hayaan nating mahubog at mahinog ang talento ng batang ito. Dahil kung minsan, yung mas marami pang doubters at haters, sila pa yung mas nagiging maingay ang karera. Ikaw ba? Ano sa palagay mo?